Pumunta tayo sa Salawikain 3. Kaya't i-unpack namin ito ng kaunti ngayon. Sinasabi sa Kawikaan 3, parangalan ang Panginoon, sabihin, karangalan sa iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong mga pananim, ang iyong kita, kung magkagayon ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng sagana at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Makinig, simbahan, karangalan ang una. Sabihin, nauuna ang karangalan, pagkatapos ay kasunod ang pag-apaw. Sabihin ko ulit, karangalan muna. Sumusunod ang overflow. Hindi baliktad. Huwag ka muna mag-overflow, tapos mamaya, Lord, pagkamayaman ako, tapos pararangalan kita ng tithe. Hindi ito gumagana sa ganong paraan. Baliktad. Ang ikapwa at pag-alay ay hindi tungkol sa pera. Ang mga ito ay tungkol sa karangalan. Ito ay tungkol sa kung paano ka tumugon sa Diyos dahil alam mo ang iyong tipan. Ito ay tugon ng tipan. Ngayon, mayroon na akong 3 puntos na dapat gawin. Unang punto. Susunod na slide. Ang ikapo ay pagkilala sa tipan. Pagkilala sa tipan. Ang sabi ng Biblia, next slide, Leviticus 7:27-30. At ang buong tubig, ang ika-10 bahagi ng lupain, maging ang binhi ng lupain, o ang bunga ng puno ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Sinasabi ng lahat na ang tubig ay banal sa Panginoon. Alam kong alam mo na ito sa ngayon. Itinuro namin ito sa nakalipas na 3 taon. Banal, ano ang ibig sabihin nito? Upang ihiwalay. Hindi mo ito hawakan. Ang ikapo ay sa Diyos. Hindi ito sa iyo. Hindi ba sa iyo ang magpasya kung ano ang gagawin dito? Ito ay pag-ari ng Diyos. Kaya kapag nagtitithe ka, hindi ka lang nagbibigay ng kahit ano sa simbahan. Hindi, gumagawa ka ng isang mahalagang tipan na pahayag na may malalim na kahulugan. Sinasabi mo, Diyos, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mayroon ako. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng pananalapi na mayroon ako. Isa akong manager. Ikaw ang may-ari. At ako ay nabubuhay sa ilalim ng iyong tipan na proteksyon. Yun ang ibig sabihin, proteksyon ng tipan. Malakias 3:10. Susunod na slide. Sinasabi rito, dalhin ang lahat ng ikapu, ang buong ika-10 ng kita sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At patunayan mo ako ngayon sa pamamagitan nito. Sabi ng ibang bersyon, subukin mo ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang isang pagpapala. Sabihin ng pagpapala, nakikita mo kung saan ang koneksyon, ang kapuspusan ng pagpapala ng Diyos. At saka dito, at pagkatapos ay walang sapat na puwang upang tanggapin ito. Sabi ng Diyos, dalhin mo ang lahat ng ikapu, ang buong ika-10 ng iyong kita, at bubuksan ko ang mga bintana ng langit. Dala mo ang lahat ng ikapu at ako, ang Diyos, ay ibubuhos sa iyo ang pagpapala. Nakikita mo ba ang palitan na yon? May bahaging kailangan mong gampanan? Hindi lang yan. Next verse. Pumunta tayo sa susunod na talata, 3:11. Ito ang pagsasalin ng CJB. Para sa iyo, so ay nagsasalita ng Diyos, ipagbabawal ko ang lumalamon. Sabihin, bawal. Upang sirain ang ani mula sa iyong kaluluwa at ang iyong baging ay hindi mawawala ang mga bunga nito bago ang panahon ng pag-aani. Ito ay isang tipan ng proteksyon. Ang iyong bahagi ay ibalik ang ikapo. Ang bahagi ng Diyos ay buksan ang mga bintana ng langit, ilabas ang pagpapala at protektahan. Ikaw mula sa mananakmal, mula sa paglamon, nilalamon ang mga gawa ng iyong mga kamay. Alam nyo, yung kumbaga may sale ka papasok, big deal na papasok, tapos biglang nawala, nagnakaw ang kalaban. Yun lang. Ngayon, aalis na ako sa script dito. Ngayon, ano ang mangyayari kung mangyari iyon at isa kang tapat na tither? Alam mo ba ang iyong autoridad sa Kristiyano? Ito ay labag sa aking tipan. Kaya mo bang panindigan ang iyong tipan at labanan ang kaaway sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu na salita ng Diyos? Sinasabi ng lahat, Panginoon, kinikilala kita bilang aking tagapagbigay. I-type iyon pababa, Wisdom Online. Kinikilala kita bilang aking tagapagbigay. Ang ikapo ay pagkilala sa tipan. Ang ikapo ay kapag kinikilala mo na ikaw ay bahagi ng isang tipan sa Diyos. Ito ay tungkol sa tipan. Susunod na punto. Puning na alay. Ang alok ay covenant partnership. Ito ay pakikipagtulungan sa Diyos. Pag-usapan natin ang handog,
Kinikilala ng tithes na siya ang nagmamay-ari ng lahat, pati na ang iyong pananalapi. Ngunit ang pag-aalay ay nagsasabi na ang Diyos ang siyang gagamit ng alay upang maging aktibo. Sabihin, i-activate. Isa-aktibo kung ano, pastor, ay pagpaparami. Ito ay nasa buong Biblia. 2 Corinthians 9 na sa pamamagitan ng paraan, isang kabanata tungkol sa pag-aalay. Hindi ito tungkol sa ikapu. Paano natin malalaman? Sabi kasi to start the chapter now about the offering. Maraming tao ang gumagamit ng talatang ito sa ikapu. Hindi ito tithing. Nag-aalok ito. Ilang talata pababa, nagpatuloy si Paul, verse 6. Tandaan ito. Ang naghahasik ng kaunti at may sama ng loob ay mag-ani rin ng kaunti. Ito ay isang batas ng kaharian. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana sa pagpapala ng Diyos. Susunod na slide, verse 7. Sabi ng Diyos, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa, sa kanyang sariling isip at layunin sa kanyang puso. Dito ka pinangungunahan ng banal na espiritu kung ano ang dapat gawin kapag nagbibigay. Hindi nag-aatubili o nalulungkot o napipilitan dahil mahal ng Diyos ang isang masaya, maagap na nagbibigay na ang puso ay nagbibigay. Ito ay tungkol sa ikapu, tama ba? Hindi. I-back up. Hindi ito tungkol sa ikapu. Ang ikapu ay... ulit. Panoorin nyo yung recording. Hindi ito tungkol sa ikapu. Iba ang ginagawa ng tithing. Ito ay tungkol sa pag-aalay, ang alay. Sabihin, nag-aalok. Kaya ano ang mangyayari kapag ikaw ay isang masayahin, maagap gawin, nagbibigay ito sa pamumuno ng banal na espiritu? Susunod. Sabi ng Diyos, kapag ginawa mo ito, kapag nagbibigay ka ayon sa aking mga tagubilin, hindi kung ano ang gusto mo. Kapag nagbigay ka, siya nga pala, hindi lang pera. Minsan sasabihin niya, alam mo, magpatawad. Yan ang humaharang sa blessings mo. Sasabihin niya, give your time. Ipagdasal ang isang taong nagdurusa, na matagal nang may sakit. Ipatong ang mga kamay sa kanila. Yan ang instruction. Kapag nagbigay ka, sabi niya, nagagawa niyang gawin ang lahat ng biyaya sa iyo ng sagana, sabihin ng kasaganaan. Bakit sa kasaganaan? Upang ikaw ay laging sa lahat ng pagkakataon, anuman ang pangangailangan, maging sapat sa sarili, makasarili. Ano ang ibig sabihin ng self-sufficient? Sapat na ang taglay mo. Hindi ka nangangailangan ng tulong. Hindi ka nangangailangan ng suporta. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo kailangang magpatuloy sa pagpunta sa iyong mga kamag-anak. Amen. Naririnig ko yan. Amen? Mabaho kapag kailangan mong pumunta sa iyong mga kamag-anak. Isa kang Kristiyanong mananampalataya. Alam nilang Christian ka. Pero every week, utang ng utang. Hindi yun nagpaparangal sa Diyos. Alam kong ito ay pansamantala, ngunit kailangan mong simulan ang pakikinig sa Diyos. Lord, ayaw ko sa sitwasyong ito. Marahil ay hindi sapat ang kinasusuklaman mo. Kaya nagiging paulit-ulit. Ngunit kung kinamumuhian mo ito at kinasusuklaman ito ng Diyos, ang kailangan mo lang gawin ay tanungin siya sa susunod. Ano ang susunod mong gagawin? Hindi lang yon upang ikaw ay mabigyan ng sagana para sa bawat mabuting gawa. Sabihin, pagtulong sa iba. Yun ang layunin. Kapag nag-alok ka, gawin mo ang pag-aalay, hindi kawalan. Ang alay ay mga buto. At ano ang mangyayari sa mga buto kapag sila ay nakatanim? Sila ay dumami. Nagbubunga sila ng ani. Alam ito ng mga magsasaka. Kaya kapag nagtanim ka ng binhi, dumarami ito. Ganito ang sinabi ni Jesus, Lucas 6:38. Sabi niya, bigyan. At ito ay ibibigay sa inyo, mabuting takal, siksik, liglig, umaapaw. Ibuhos ba nila, mga lalaki, sa iyong supot, ang iyong dibdib ng iyong damit at gagamitin bilang isang supot? Sabihin mo ha, dahil may mga taong nagtuturo nito bilang spiritual lang yan. Oo, kukunin ko ang spiritual at gagamitin ko ang aking dibdib, ang aking pitaka at gagamitin bilang isang bag at maglalagay ng mga spiritual na bagay. Hindi, ito ay higit pa rito. Sa kasong ito, pananalapi. Sa panukat na iyong gagawin, ito ay susukatin pabalik sa iyo. Alam kong alam mo na ito, ngunit kung nahihirapan ka pa rin sa pananalapi, lalo na kapag natatakot ka at nag-aalala, marahil hindi mo ito alam. Narinig mo na ang tungkol dito, ngunit hindi mo pa alam. Iyan ang paulit-ulit na pinag-uusapan. Makinig, simbahan, ang iyong handog ay tumutukoy sa laki ng iyong ani. Tinutukoy ng iyong handog ang laki ng iyong ani.
Ang pag-aani ay palaging konektado sa iyong handog na binhi. Amen? Numero ng 3, huling punto. Bakit kailangan ang ikapu at alay para sa tipan ng kayamanan? Ang simbahan, isang tipan, gaya ng sinabi ko noong nakaraang linggo, ay hindi masisira. And ito ay may dalawang bahagi, bahagi ng Diyos at bahagi mo. Susunod na talata sa Deuteronomio 8:18, ang batayang talata. Nung nakaraang linggo, ang sabi, ngunit aalalahanin mo ang Panginoon, ang iyong Diyos, sapagkat siya, ang Diyos, ang nagbibigay sa iyo, ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Bakit naman? Upang pagtibayin ang kanyang tipan. Sinira namin ito nung nakaraang linggo. Kaya ayon sa Biblia, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Ngunit ikaw ba, paano ka mananatiling konektado sa kapangyarihang iyon? Sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, at sa kasong ito, pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng mga ikapu at pag-aalay. Malakias 3:8, huling talata. Kaya nga sinasabi, magnanakaw ba at magdaraya ang isang tao sa Diyos? Gayon may magnanakaw at dadaraya ka sa akin? Sa paanong paraan ka namin ninanakawan at niloloko? Itinago mo ang iyong ikapu at alay? Kapag ninanakawan mo ang Diyos, sinasabi mo, Panginoon, hindi kita nakikilala. Hindi ikaw ang source ko. Hindi ikaw ang aking provider. When you are robbing God, you're saying, hindi ko talaga alam yung covenant. Hindi ko maintindihan ang wealth covenant. Dahil kung talagang naiintindihan mo ito, alam mo na ito ay isang kapalit pagkatapos ay susundin mo siya. Igagalang mo ang tipan. Pananatilihin mo itong nakahanay. Ang mga ikapu at pag-aalay ay isang transaksyon ng tipan. At kapag pinarangalan mo ang Diyos, tumutugon ang iyong tipan. Humanda ka. Kung pararangalan mo ang Diyos ng mga ikapu at pag-aalay bilang tugon sa tipan sa Kanya, igagalang niya ang Kanyang tipan sa iyo. Dahil siya ay tapat. Amen. Natanggap mo ba ang mensaheng ito ngayon?